Okay, hi guys, 3 p.m. Mastermind na tayo this Monday. And kamusta naman kayo? Okay? Kamusta? Ang inyong Monday, afternoon, or Monday? So, wait lang, no? Hintayin lang tayo mga konting attendees na makaka-attend na itong mastermind natin. So, wait lang. Mag-share lang din ako. And habang nag-share ako, mag-comment kayo dyan para mabati ko kayo at least, diba, ma-acknowledge ko kayo na umatin kayo dito at magkaroon tayo ng interaction para mag-guide pakita ng maigi sa business na to. No? Hey! So, ayun, kumusta? Been a long time ulit, no? Last time tayo nag-mastermind. Pero yun, no? So, basically, yung topic natin ngayon, no? Kung anong gagawin mo kapag wala ka pang income result, no? Mostly yan kasing challenges ng mga entrepreneurs at favorite na tanong talaga yan, no? ng mga tinutulungan ko dito sa business na to, na nagigets nila, no? Naunawaan nila na kailangan merong income result, okay, para maniwala sa kanila yung mga tao. Diba? Pero yung tanong dyan, paano kapag hindi ka pa kumikita? Anong next step na pwede mong gawin, di ba? Anong step na pwede mong gawin para siguro mag-click, no? Mag-click sila sa link mo or umuo sila sa pag-invite mo sa office, no? So, yun yung natin, susolusyonan natin ngayong mastermind na to, no? So, meron ba sa inyo nakakaranas ng ganong klaseng experience, no? Na nahihirapan ka sa business mo dahil wala ka pang income result, no? Yung parang gano'n, no? Or parang naranasan mo na ba na tanungin ka ng prospect mo kung kumita ka na ba dyan sa business na ginagawa mo, no? Tapos hindi mo pa alam kung paano solusyonan yon, hindi mo pa alam kung paano anong gagawin mo pagdating sa gano'n, no? Kasi ito lang naman, no? Basically, ang prospect kasi, no, kapag nagtatanong siya tungkol sa income result, no, yung pinaka-objection niya talaga doon, no, yung pinaka-objection niya talaga doon, kung kikita ba ako dyan, no, siya, no. Ibig sabihin, wala siyang pakialam kung magkano ang kinita mo talaga, no. Ang pakialam niya lang kung kikita ba siya. Okay, so kailangan ma-divert mo ng gano'n, no? Ma-divert mo ng gano'ng klaseng, magawa mong gano'n yung focus mo, no? Kasi may ibang mga tao na na kapag nakakaranas sila ng ganong klaseng objection sa prospect, parang parang na-freeze sila, no, napaparalyze sila na kasi wala pa nga silang income result. Sabihin natin, no, kakasaling mo lang kahapon or kakasaling mo lang last week, malamang sa malamang wala pa yan, di ba? At lahat tayo nagsisimula sa ganon. At bakit ang confident ko i-share sa'yo to? Kasi hindi naranasan ko dati na nagsisimula ako. Pero yung na-realize ko kasi dito, no, yung na-realize ko habang tinatanong ko yung prospect, no, yung pinaka-objection niya talaga kung kikita ba siya, no? So ang pwede mong gawin kapag naranasan mo, no, kapag naranasan mo yung ganung klaseng objection, pwede ka magkwento. Kaya kailangan maging active ka talaga sa group nyo, maging active ka sa sa company mo, no, maging active ka sa office siguro para makita yung mga kwento ng mga tao, no? So paano yan, no? Paano yan? Katulad, no, kapag kakasali mo pa lang last week, sabihin natin gano'n, maging honest ka lang, no, maging honest ka lang sa prospect mo. Sabihin mo sa kanya na yun na nga, actually, kakasimula ko pa lang, okay, dito sa business na to, last week, no, pwedeng gano'n, no, kakasimula ko pa lang sa business na to last week, pero pwede ko ikwento sa iyo to, no. Actually, meron kasi kami isang member, no, meron kaming isang member na 6 na buwan niya lang ginawa yung negosyo, no. Parang gano'n, 6 na buwan niya lang ginawa yung negosyo, tapos kumita na siya ng ganitong halaga. No? Actually, kung pupunta ka sa opisina namin, no, makikilala mo siya at pwede ka magtanong sa kanya. No? Pwedeng gano'n, no? Tapos, pero, ang tanong dito, no, para sa'yo ba? Parang ganito, ibabalik mo sa kanya, no? Para sa'yo ba? Okay? Ano yung mas mahalaga? Kung magkano ba ang kinikita ko? Or magkano bang kikitain ko sa business na to? Or kung magkano yung pwede mong kitain? No? So parang pag ganun, naibalik mo sa kanya. Okay? Kasi dapat naman talaga pag nag-uusap kayo, siya lagi yung bida, no? Huwag mo masyado ibibida yung sarili mo. Okay? Okay lang na ibida mo yung sarili mo minsan, okay? Parang lang, to the point na makarelate lang siya sa'yo. Pero wag yung puro ikaw, no? Actually, ganyang objection, madali na yan kapag may income result ka na. Pero kapag wala pa, yun, no? So yun yung pwede mong gawin, no? Magkwento ka, okay?
magkwento ka kung sino yung nagka-resulta sa business mo, pwedeng upline mo, no? Kapag upline mo, may resulta na, pwede mong gawin na, ayun, papakilala ko siya sa'yo sa next week, or papakilala ko siya sa'yo sa Friday, kaya sana talaga makapunta, or kaya dapat talaga makapunta ka doon para makapagtanong ka. Okay? Pero, bago doon, no? Tanong ko lang naman, no? Ano ba mas mahalaga dito sa pinag-uusapan natin, no? Ano ba mas mahalaga para sa'yo? Kung magkano ba kinikita nila o kikitain ko, o magkano ba yung kailangan mong kitain, no? Siyempre, malamang sasabihin niya kung magkano yung kikitain niya. Diba? Tapos pwede mo na siyang tanungin kung bakit niya gusto kitain yun. Yung mga ganung mga klaseng mga bagay, no? Ika-qualify mo na. Okay? So, yun isang way, no? Kapag nakatanggap ka ng mga ganung klaseng objection na wala ka pang income result. Pero to, paano naman kapag magpo-post ka, no? Katulad ginagawa mo yung business mo, okay? Ginagawa mo siya, tapos magpo-post ka, 'di ba? Magpo-post ka sa wall mo, sa email mo, no, sa blog mo. Pero parang paano mo magagawa mag-convince sila mag-click or makinig sa iyo or i-PM ka or i-add ka kapag wala ka pang income result. So to, ang una mong pwedeng gawin dito, no, kapag ganyan, unang-una na kailangan mo paglaanan ng oras talaga, sino ba yung prospect mo? Okay? Once na nalaman mo yan, magiging medyo madali na siya. Kasi yun talaga, dyan nahihirapan lahat ng tao. Lahat kasi ng tao tinatarget lahat. Okay? Lahat ng tao tinatarget, no? At kailangan dito, define kung sino ba talaga yung prospect mo. Sino ba talaga yung gusto mo lang kausapin. Okay? Actually, umattend kami ng isang training nung last Friday. Ito yung sinabi doon, no? Ang pinakamadaling i-target, okay, kapag litong-lito ka talaga kung sino ita-target mo, sino yung tamang tao para sa negosyo mo, kung sino ba, no, sino ba dapat yung kakausapin mo, sino ba dapat yung o-offeran mo, no? Ang pinakamadaling i-target ay yung sarili mo. Okay? May reason kung ba't ka sumali dyan sa company mo ngayon. No? Ewan ko kung ano yung nakita mo dyan, pero may nakita ka dyan eh. Ngayon, kapag na-identify mo yun kung anong nakita mo dun sa company na yun. Kasi kapag iisipin mo, di ba, kapag gusto mo lang magkaroon ng time freedom, di ba, gusto mo lang magkaroon ng time freedom, gusto mo lang magkaroon ng parang yun, ng mas maraming oras sa pamilya mo, marami namang company dyan na magbibigay sa'yo, di ba? Marami dyan magbibigay sa'yo ng opportunity para magawa yun. Diba? Merong mga pay-in na tigpa 500 lang, merong pay-in na tigwa 1,000, merong tig 6,000, merong tig 7,000, merong tig 12,000, diba? Ngayon, bawat company na may paraan para magawa mo yun. Pero, bakit ka sumali dyan sa company ngayon mismo na sinalihan mo? No? Bakit? Kapag na-answer mo yun, no? Kapag nasagot mo yun sa sarili mo, anong meron sa'yo kung bakit dyan ka sumali? Diba? Kaya kailangan talaga alam mo yun sa buong strategy mo, no? Sa buong marketing na ginagawa mo, mag-focus ka, maglaan ka ng maraming oras talaga na isipin mo kung sino ba yung tamang tao. Lahat dun talaga yun yung source eh. Kapag nalaman mo kung sino yung tamang tao, medyo madali na gumawa ng blog post, madali na gumawa ng messages, madali na gumawa ng ng mga something na magiging interested sila, no? So katulad sa amin, nag-offer ako ng mga training, no? Training para sa mga entrepreneurs na nahihirapan. Okay? So, of course, pwede kong pag-usapan na magkaroon kami ng mas maraming oras ang family ko, no? Magkakaroon ako ng time freedom, financial freedom, kasi nag-offer din ng ganun yung company na pinopromote ko. Pero, anong meron doon sa company na yun kung bakit sila makikinig, no? And since yung products namin, no? Yung products namin yung mga training na makakatulong doon sa mga entrepreneurs, no? E di syempre, dapat yung target ko yung mga entrepreneurs talaga. Kasi yung product namin eh. Kaya yun yung makakatulong dun sa mga taong yun. No? So, kailangan define talaga. Okay? So, once na na-define mo na kung sino yung mga taong yun, no? Once na na-define mo na kung sino yung mga yun, next mong gagawin is ano kaya yung mga problems nila? No? Ano yung isa sa pinakamalaking problem na nararanasan nila ngayon? Okay? Tapos kapag nalaman mo kung ano isang problem na yun, ang pinakamadaling gawin, no? Katulad ikaw, ano yung isang problema na nararanasan mo palagi? Or, ito kasing kailangan, kailangan maging active ka talaga sa business mo, no? Mahirap siyang gawin kapag yung part-time lang talaga na sobrang part-time. Okay lang na part-time na 1 hour to 3 hours, no? Pero kailangan yung 1 hour to 3 hours na nilalaan mo doon, talagang sa negosyo mo, no? Ibig sabihin, umaattend ka ng webinars talaga, nag-i-interview ka ng mga prospect para malaman mo kung ano yung mga problems nila.
kung hindi man, kung mahihain ka mag-PM, mahihain ka mag-interview ng mga prospect, no? Pwede ka mag-search sa Google kung ano ba yung mga topmost problems ng target prospect mo, no? Kapag mahihain ka talaga, no, ayaw mo mag-PM, meron pa namang Google dyan para matulungan ka. Diba? So, yun. Kailangan malaman mo yung mga problems nila. Tapos, kuha ka na isang notebook or isang papel, tapos ilista mo, no? Ilista mo yung mga problems nila. Tapos, kailangan yung mga messages mo ay tungkol doon. Okay? Kung magpo-post ka, tungkol doon. No? Doon sa problem na nararanasan nila. Kasi tayong mga tao, diba? Lagi tayo may problem, sa totoo lang. At once na nakakita tayo ng isang solusyon, papanoorin talaga natin yun, i-click natin yun. Okay? Parang ganun. Diba? I-click talaga natin yun. Kaya kapag ikaw, nag-post ka ng isang quick solution para doon sa problem ng prospect mo, i-click niya yan. Okay? Pero yun, i-click niya yan, no? Kapag alam mo talaga na yung target prospect mo is problem niya yung. Katulad, nung nagsisimula ako, hindi ko muna pinopost mga income result. Kasi kakasimula ko pa lang, wala pa akong income result yan, no? Yung nagtumulong sa akin para magkaroon ng first result ko, una, tinuruan ko yung tao kung paano mag-vlog. Yun lang, no? Yun ang ginawa ko, no? Gumawa ko ng video training kung paano gumawa ng vlog. Wala akong pinag-usapan doon magkano na kinikita ko. Wala akong sinabi doon kung ito yung kinita ko. Wala akong sinabi doon kung, yun, kung anong naging resulta ko, no? Basta tinuruan ko lang sila paano gumawa ng vlog. So, yung mga tao na hindi marunong mag-vlog, ano ginawa? Piniem ako, nagpapaturo na sa akin. So, nakapag-build ako ng rapport. No? Tapos yung mga taong yun, okay, ang iba sa kanila nag-opt-in sa vlog ko. Okay, nag-opt-in sila ng email address dun sa vlog ko. Tapos yun yung tinuro ko sa kanila paano magkaroon ng mga opt-in or paano magkaroon ng mga qualified na prospect. Lalo sila nakinig sa akin. Okay? At, ayun, madalas, no, ginagawa ko, katulad, tinuro ko yung vlog, diba? Tapos dito sa ibaba, lagi ko sinasabi doon, ito yung business ko. Kung gusto mo matutunan ko anong ginagawa ko dito sa online, i-click mo tong link na to. Okay? Kasi sila, babasahin talaga nila kung talaga interested sila, okay, gumawa ng vlog. At kapag kinlik nila yun, nakita nila yun, malay mo, magustuhan nila, okay? At kapag nagustuhan nila, doon ako nagkaroon ng income result. And of course, syempre, income result, yun yung powerful talaga. Pero yun na nga eh, ngayon challenge mo, diba? Kapag nagsisimula ka pa lang, paano mo magagawa na makuha attention ng mga tao kapag wala ka pang income result? So, pwedeng gano'n, no? Gatulad, actually, continuation to na naputol nung Saturday ata. Okay? Yun yung pwede mong gawin. Focus on the small results na nakukuha mo. Kaya kailangan very active ka talaga sa business mo eh. Kung 1 hour to 3 hours lang ang kaya mong ilaan sa negosyo mo, kailangan talagang 3 hours na yon talagang disciplined ka na ginagawa yon. Okay? Kasi kung wala kang ginagawa sa business mo, yun yung masasabi mo talaga, wala kang ma-vlog, wala kang ma-post, no? Wala kang, kung wala ka naman vlog, okay lang din naman yun, di ba? Kasi pwede ka rin naman mag-post sa Facebook profile mo, pwede ka rin mag-post sa Facebook group mo. Actually, yung Facebook wall mo, considered na rin na parang vlog yan eh, sa totoo lang. No? So yun, sa mga namong problema, no, na walang vlog, yun yung pwede mong, doon ka pwede magsimula. Okay? So yun, basically yung gusto ko i-share sa inyo, no, ano yung mga pwede mong gawin? Okay? Kapag dating sa ganun. Okay, ano yung mga pwede mong gawin? Okay, na kapag wala ka pang income result, no, para magawa mo, mag-click sila sa offer mo, mag-click sila sa videos mo, makita nila yung product mo. Hindi mo muna ibibida, no? Hindi mo muna ibibida yung business opportunity mo. Okay? Ang ibibida mo, yung solusyon na binibigay mo sa kanila. Tapos parang pahapyaw lang, no? Pahapyaw lang dito sa baba kung gusto nila. Pero yung pinaka binibida mo sa post mo, yung solusyon na binibigay mo sa kanila. Okay? Yun yung binibida mo, yun yung binibenta mo in short, no? Kaysa ibenta mo yung muna yung business opportunity mo, ibenta mo yan, no? Ibenta mo yung solusyon na binibigay mo sa kanila. At lahat yan, mafo-formulate mo lahat yan, no? Magagawa mo lahat yan kapag alam mo kung sino yung target na prospect mo. Doon talaga lahat mapupunta yan eh. Kaya kapag hindi mo alam kung sino yung target mo, hindi mo alam kung sino yung tamang tao para sa'yo, no? Tamang tao para dun sa business mo, sa team mo. Dun ka nako-confuse, dun ka mako-confuse, dun mo maiisip na, ba't ganun Raymond, wala nagkiklik ng like, wala man na nagkiklik, wala man na nagko-comment, baka kasi masyado pang broad, no, yung tinatarget mo.
Kahit marami kang friends sa Facebook, kailangan may isa ka lang, no? May isang target ka lang na dapat, isang target ka lang dapat na fino-focusan. Okay? So, yun. So, basically, katulad ko, okay, lagi kong tinatarget kung paano, kung sino ako, no? Kung sino ako. Katulad, mga employed, no? Mga employed dati. Yun yung mga tinatarget ko palagi. Okay? Kasi ganun yung story ko dati, and I believe mas lalo sila makaka-relate sa akin. Okay? So, si Teresa, nandito pala si Teresa. Hello, kamusta ka dyan? Si Irene, nandito rin. Si Melinda daw, nakaka-relate. Ayun, no? So, yun, no? Kasi actually, yung income result, no? Yun yung pinakamalakas talaga na makakuha ng atensyon. Diba? Pero ito yung mga steps na shinare ko sa'yo. Ito yung mga pwede mong gawin sa simula kung wala ka pang income result. Okay? Kailangan kasi, nakakatuwa nga, kung kilala nyo si John Chow, okay, isa siyang top vlogger, no? Top vlogger sa Amerika. Tapos Chinese siya. Okay? Ang lagi niyang tinuturo, no? Lagi niyang sinasabi ko pag may nagtatanong sa kanya, no, kung paano ba kumita online. Lagi niya sinasabi, no, I teach people how to make money online, no? I make money by teaching people how to make money. Basically kasi, no, guys, ganun talaga yung business natin. Okay? Makukuha natin yung attention kasi kailangan makita mo yung business mo na parang marketer ka, 'di ba? Marketer. Ibang mga tao magaling sa network, no? Yung mga network marketer, galing sa network, nagpe-PM sila, kinakamusta nila yung mga kaibigan nila, pero nalilimutan nila yung market. Okay? Nalilimutan nila yung marketer. Okay, network marketer. Galing sila sa network, no? PM ng PM, ad ng ad, offer ng offer, no? Pero, nalilimutan nila yung marketer. Ano ba yung marketer? Kailangan makuha mo yung attention nila. Paano mo makukuha yung attention nila na not to the point na mukha kang salesperson masyado na wala ka ng pakialam sa kanila, di ba? Yun yung key doon. No? Paano mo magagawa yun? Yun na nga, kailangan alamin mo kung sino ba yung target prospect mo, alamin mo kung ano yung problem niya, tapos magbigay ka ng quick solution. Basically, ito yung mga ginagawa rin ng mga top earners pagdating sa offline. Diba? Kung mag-interview ka, no? Kasi ganun din isa rin kailangan na trait na meron ka, no? Para malaman mo para makuha mo, no? Isang trait na pwede mong gawin talaga is interview yung mga kumikita ng malaki sa business mo. Interview yung mga kumikita ng malaki sa company mo. Kaya ngayon, ini-encourage talaga kayo na pumunta sa mga live events. No, kapag meron kayong live events ng company mo, diba? Ini-encourage talaga kayo pumunta. Kasi yung opportunity mo para malaman okay, kung ano ba yung ginagawa nila. Diba? So, mostly, maririnig mo sa kanilang lahat, no? Maririnig mo, hindi naman to applicable hindi pala lahat, no? Pero majority, no, mga nakakausap ko, lagi nila sinasabi, kinakausap lang nila yung mga taong, may kailangan. Kinakausap lang nila yung mga tamang tao. Hindi nila masyado kinakausap lahat. Okay? Kung kinakausap man nila lahat, sabihin natin talagang traditional networker yun, no? Traditional talaga siya na yung parang tinuturo nga sa office, diba? Yung ganun na lahat kausapin mo. Siguro, kinakausap niya lahat, pero hindi lahat ino-offeran niya. Okay? Kapag nakita niya talaga na may kailangan yung tao, talaga, no? Kasi actually ako rin, no? Dito sa Facebook, may mga tao din nag-offer sa akin, Okay, pero yun na nga, kinakamusta muna ako yung gano'n, no? Hindi mo na yung mga nakikita ko, no, kasi sa mga struggling. Kasi yung mga kilala ko, mga top marketers, nakausap na rin nila ako, no? Actually, parang ino-offeran din nila ako. Pero iba yung approach nila dun sa mga alam kong nagsa-struggle. Yung mga alam kong nagsa-struggle, ini-PM ako, tapos laging PM nila, "Uy, Raymond, baka gusto mong magkaroon ng extra income," yung gano'n agad, di ba? Wala man lang parang build rapport, di ba? Talagang gano'n agad, parang alam mo yung copy-paste mula kay upline, tapos gano'n agad, minessage na, no? Pero yung mga top leaders na kilala sa space natin, no? Ewan ko kung idol nyo sila, no? Pero, ayun, iba yung approach nila sa akin. Una, kinakamusta muna ako, tinatanong ko anong ginagawa ko, okay? Tapos inaalam muna nila kung kailangan ko ba, kailangan ko yung offer nila, okay? Tapos in-experimento ko siya sa totoo lang. Meron siyang top leader, no? Medyo, tinry ko lang na,
tignan kung paano siya nakikipag-usap, no? Kasi naku-curious din ako dun sa mga traditional marketers, no? Kasi kahanga-hanga din ginagawa nila, no? Galing din nila sa totoo lang, no? Pero magkaiba lang yung tactics namin, no? Magkaiba lang talaga yung strategies namin, no? Pero yun na nga, galing masishift ka talaga doon. Kapag nalaman nila, parang patingin, no? Ano man, parang shark, na laman nila na may parang kaya to, parang gano'n, no? Nagagawa nilang i-direct doon. Ang galing okay? Ang galing lang ginagawa nila. Pero once na nalaman nila na parang wala namang kailangan tong taong to, wala na, mostly nagpapaalam na sila, no? Hindi na naaksaya ng oras, no? Katulad, sinabi ko sa kanya na focus ako dito sa business ko, no? Focus ako dito sa business ko. Wala na. Sasabihin na lang niya, okay, that's good. More success to you. Thank you na sa time. Gano'n na. Umaalis na sila, no? Yung gano'n. Yung iba akong nakakausap talaga na kahit sinabi ko na focus ako sa business ko, kino-convince pa ako na sumali sa kanila, na iwan ko tong negosyo na ginagawa ko na. Yun, mga, I believe talagang gano'n, no, na, mga nahihirapan yun, no? Magaling. Kapag kumakausap ka talaga ng mga top leaders, no, mga kilalang mga marketers, may kilalang pangalan talaga. Ang galing, madadirect ka talaga dun, Minsan mapapaisip ka, oo nga, no? Parang mapapaganong ka. Ang galing talagang may reason kung bakit sila top earners, no? May reason kung bakit sila top producers. Hindi lang basta-basta, hindi lang dahil dahil ganun, swerte, hindi ganun, no? Talagang, I believe talagang inaral nila yon, no? Ayun. Okay? So, parang gano'n, no? Iba yung approach nila. Okay, same thing here sa online, no? Same thing dito sa online na ginagawa natin, no? Dun sa mga onliners talaga, no? Mga nag-online. Same thing din, no? Hindi tayo nag-offer agad. Okay? Talagang bibigyan muna tayo ng solusyon para sa kanila. Tapos parang pahapyaw lang kung gusto nila. Okay? So yun, ako minsan, diba, kilala nyo ako sa pag-FB ads, diba? Doon nyo ako kilala. Pero gumagawa pa rin ako ng mga free strategy. Katulad, merong, sabihin natin, isang prospect, nagtatanong tungkol sa FB ads. Meron na sa blog ko, meron na ako doon naka-ready na video training kung paano gamitin yung Facebook ads. At syempre, nasa loob ng blog ko, nandun yung mga products, no? So, ibig sabihin, ginagawa ko rin yung mano-mano. Okay? Hindi lang ako puro FB ads, no? Ginagawa ko rin yung mga mano-mano na free traffic, okay? Pero, ang binibenta ko dun sa nakakausap ko ay yung solusyon na nandun sa blog ko. Hindi yung product ko, hindi yung business ko. Okay, tapos, magugulat na lang ako minsan, kinokontak nila ako, Raymond, paano ba sumali sa team mo? Nakita ko kasi yung negosyo mo. Okay, nakita ko yung product mo. Paano ba sumali sa team mo, no? So, yun yung pinakamalakas na, na sabihin natin na, yun yung pinakamalakas na influence, yun yung sabihin natin na paano ko ba i-explain to? Yung pinaka-effective para sa akin, no? Pagdating sa closing a sale or parang pagbili ng prospect mo. Yung siya na mismo yung nag-decide, no? Wala kang ginawang pagko-convince. Okay? Alam mo yun, talagang kusang loob na siyang gusto sumali. Okay? Sabihin, sobrang convinced siya na gusto na niyang sumali. Okay? So, yun. Ganun yung ginagawa ko sa business ko, no? Hindi lang FB ads, pero pag may mga prospect na nagtatanong sa akin, yun, pinapapunta ko sila sa blog ko na nandun na yung training, no? Kaya ang powerful talaga kapag meron kang parang blog, sa totoo lang, no? Kasi ang dali na, sa totoo lang. Hindi mo na kailangan yung, alam mo, hindi na focus mo ay yung business mo, no? Hindi na focus mo yung puro offer kung paano ba yung offer to. Ang focus mo, since meron ka ng collection sa blog mo, diba? Meron ka ng mga collection ng mga training, okay? Pwede yung ibenta mo, which is magugustuhan ng tao kasi una, it's free, libre lang siya, wala kang hinihingi sa kanya, okay? Tapos pangalawa, it's a solution para sa kanila. Tapos bahala na sila kung gusto nilang bilhin yung product mo. Okay? Kaya yung blog ko, merong mga banners doon, okay? Hindi ko sila kinukulit na kamusta na, napanood mo na ba? Parang gano'n, no? Hindi ko na sila masyado kinukulit ng gano'n, okay? Na-click mo ba yung banner? Nakita mo ba yung product? No? Hindi ko na ginagana, no? So, kusa silang pumupunta dahil dun sa strategy na yun. Okay? So, yun baka may, may sharing kayo dyan, no? Na pwede pa makatulong sa negosyo nyo kahit anong topic man yan, no? So, yung una mong pwedeng gawin, no? Pagdating sa wala ka pang income result. Okay?
Una, alamin mo ng maigi sino ba yung tamang prospect para sa'yo. Pangalawa, ano yung problem ng prospect mo na yun. Pangatlo, ano yung quick solution. Tapos ang pwede mong gawin, no? Ang pwede mong gawin, kapag may vlog ka, ilagay mo yung quick solution na yun sa vlog mo, tapos maglagay ka ng banner. Okay? Parang yung vlog mo nagbebenta para sa'yo, hindi ikaw. Ang binibenta mo sa prospect mo ay yung solusyon na kailangan niya. How to get prospects ba? How to answer the wala akong pera objection? How to answer the magkano na ba kinita mong objection? No, depende sa prospect mo kung ano ba yung tamang prospect. No? Ano ba yung, depende sa target prospect mo. Okay? How to lose weight in 3 days, no? How to, ganyan. Depende sa ano yung problem niya. Okay? Kasi mostly talaga, no, sa katulad kung nasa weight loss industry ka, mostly mga members doon na yung napapansin ko, no, yung mga nasa weight loss o mga supplement, no, or parang yun nasa mga vitamins, no, na mga gano'n, no, mostly mga members talaga, katulad mga nurse, mga pharmacist, no, yung mga talagang mahilig sa ano, parang gamot, parang sa health, no, health conscious, mga nasa health industry din sila. Okay? Since ako nasa make money online industry ako, mga entrepreneurs talaga yung mga target ko. No, kailangan ma-target mo ng ganun eh. Okay? Kasi katulad sa akin, minsan tina-target ako ng mga gusto magpapayat, no? Parang ganun. Eh, hindi ko pa masyado desire yun, no? Gusto ko pang mag-level up pa sa business ko. Okay? Hindi ko pa desire na kung paano gustong, parang ganun, gusto pumayat, no? Parang ganun. Pero, feeling ko soon. Malaki na rin ako eh. Okay? So, yun. Anyway, pero syempre, kung focus talaga ako sa business ko, focus talaga ako sa business ko. And so anyway guys, baka may ma-share pa kayo, no, regarding sa business mo. Ito na yung time nyo para sa inyo, no? Ito na yung time na nilaan ko para mabantayan ko kayo ng maigi, mag-guide ko kayo ng maigi sa business nyo. Kamusta na? Ano na nangyayari sa negosyo mo, no? Kapag nagpo-post ka ba, ano yung naranasan mo, ano yung resulta na nakuha mo, kaya ano yung naramdaman mo, okay? Ano yung nakita mo sa tingin mong may error, ano yung nakita mo sa tingin mong effective, para makapag-i-supply ko pa, no? I-encourage pa or bigay ako ng suggestion kung tama ba yung ginagawa mo, okay? So by the way guys, yun nga pala, no, sa habang nintay kayo questions nyo, so 1, 2, 3, 4 days na lang, no? 4 days na lang. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, no, na personal 6 hours personal mentoring, no, sa BGC Taguig. Okay, so kailangan mo lang naman gawin, no, bumili ka ng 12,990 under sa akin, no. Yun, annual plan. Hindi lang makukuha mo yung training products, pati yung blog at saka yung website creator. Pero yun nga, magkakaroon ka na 6 hours personal mentoring mastermind, hindi lang sa akin, especially ako, no, pero hindi lang sa akin, nandun si Coach Edward, ay nandun din sila Coach Sai, mga top coaches na pwede ka magtanong, no. Yung reason kung ba't gano'n, no, para magkaroon ka ng, sabihin natin, ng clarity, no, kung anong next mong gagawin, makakapag-ask ka ng questions, anong mangyayari sa company, kung okay sa'yo, no. At saka yung mga matututunan mo doon, of course, pwede mo rin apply kung meron kang business na ginagawa, no? So, parang ano siya, personal, no? Personal mentoring. 4 to 10 p.m. siya. So, 6 hours siya, no? So, kasi mostly, ino-offer namin is talagang webinar, eh. Diba? So, sinubukan namin, paano kaya kung gawin natin personal mentoring naman? Pero yun lang, para doon sa mga ano lang talaga, sa mga piling-pili talaga. Okay, una, bakit masasabi namin piling-pili itong mga kukuha nitong offer na to? Una, 12,990, no? Hindi biro yung perang yan, no? Kaya kung bakit 12,990 yung kailangan, is kasi naniniwala kami, kapag nagbayad ka ng 12,990, gagawin mo lahat para mabawi ang binayad mo. Okay? Kaya, I believe hindi ka parang magiging freeloader lang na kapag nakinig ka doon, nagtanong ka doon, wala kang gagawin. Ipapromise mo sa sarili mo na kailangan mo aksyonan yung matututunan mo kasi kailangan mo bawiin yan. Okay? Kaya doon pa lang may commitment na. Tapos, pangalawa, 4 to 10 siya, which is Friday. Okay? Kaya kailangan maglaan ka talaga ng oras. Talaga magiging well-committed ka na gagawa mo siya ng paraan. No? Ibig sabihin, hindi mo gagawin siya na parang joke time lang, no? Napupunta ka lang doon na parang wala lang.
mag-take notes, wala kang gagawin. Talagang naniniwala kami dito sa mga taong ito na pupunta ay talagang gagawa ng paraan yung matututunan niya. Okay? So yun. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din naman, no? Kasi sayang lang yung offer, di ba? Sayang lang, kaya in-inform lang kita. Okay? First two yung aning ko dun, no? Katulad yun, may nakausap na akong 4, nagpapadala daw. Hindi pa ako naniniwala sa 4 na to, no? I believe hindi pa sila worthy masyado. Kasi last week ko na sinabi, no? Hindi pa rin, parang pinoprocrastinate pa. Kasi kung talagang totoong leader yon, no? Talagang makikita niya yung opportunity na makapag-build ng relationship, ma-apply niya yung mga matututunan niya personally, no? Bibigyan siya ng oras, diba? Kaya yun. So anyway, kung gusto mo yun, no? Sabi mo lang, I want to attend or count me in para ibigay ko sing link ko saan mo i-avail yun. Tapos kapag na-avail mo na, i-email mo lang sa akin or i-message mo sa akin na nakapagbayad ka na, kung padala man sa bangko, no? Yung resibo, picturean mo para mapareserve ko na kay Coach Edward na isa ka doon, no? Mabanggit ko na sa kanya yung pangalan mo para ma-reserve ka na ng spot. Okay? So yun, sabihin mo lang count me in or I want to attend para bigay ko sing link ko saan mo i-avail yun, no? Yan, may question na. Wait lang, may sharing pala sila na. Si Orlando pala, Coach, yung iba nakakairita kung paano sila mag-sell ng product nila, di ba? So yun yung yun, no? Kaya kailangan alam mo yung tamang prospect eh. Pero katulad ganun na nga, katulad nag-offer ka ng something like an online system, no? Online system na magagawang mag-automate, tapos yung nakausap ko talaga, yung namumroblema siya dahil wala siyang oras, parang ganun, magiging interested yan. Pero malay mo, katulad sa'yo Orlando, no? Inofferan ka ng something na ayaw mo talaga, inofferan ka ng something na hindi mo sa tingin mong hindi makakatulong sa'yo, talaga nakakairita yun, di ba? Kaya kailangan talaga alamin mo kung sino yung tamang tao. Okay? Si Melinda din, ganun po ako pag ina-add ko, may PM na gusto ba sumali sa ganito, di ba? Melinda. So mga ganun nga, okay? Makikita mo kung sining mga may alam, mga talagang alam mo yun na top producer talaga kung paano mag-approach, no? Yan si Orlando daw, Coach, sa dami ng competitors sa online marketing, paano mapapansin yung product mo nakakaiba or mapagkakatiwalaan yung product? Okay, good question Orlando, no? Ito yung isang technique na ginagawa ko, isang strategy na ginagawa ko, no? Para magawa mo na maging kakaiba yung product mo, maging ikaw yung produkto. Okay? Be the product of the product. Ano ibig sabihin doon? Katulad ako, ang lagi kong pinopromote ay yung sarili ko. Hindi ko pinopromote yung company, hindi ko pinopromote yung product, pinopromote ko yung mga bagay na makakatulong ako. Okay? Pinopromote ko yung mga nalalaman ko, pinopromote ko yung mga strategies ko, pinopromote ko yung mga inaaral ko, okay? Tapos ina-apply ko yung tinuturo ko sa iba, yun yung pinopromote ko. Okay? At kapag nagawa mo na yung mga tao ay bumibili dahil sa'yo, okay? Yun ang powerful talaga. Doon mo magagawa na kahit anumang company ka pumunta, kahit anumang product ang ino-offer mo, pupunta at pupunta sila sa'yo. Dahil hindi nila binili yung company, hindi nila binili yung product, pero binili nila dahil sa'yo. Pero na nga, medyo siya, no? Medyo may high chance of, may high, sabihin, high responsibility ka kapag ganun. Kailangan siguraduhin mo yung mga product na ino-offer mo ay talagang makakatulong sa kanila. Yung company na sinasalihan mo ay talagang legit, no? Legit na talagang hindi panandalian lang, no? Yung talagang merong documents, merong mga ganung mga bagay, no? Kasi ang mangyayari diyan, nagawa mo maging unique kasi dahil sa pangalan mo, 'di ba? Pero yun nga, lahat nasa pangalan mo talaga. Kaya pag nasira mo yung pangalan mo, yun yung mga ikababagsak talaga ng strategy na to, at hindi lang strategy pero long term. Pero kapag naunawaan mo siya ng maigi kung paano siya gawin, tapos inalagaan mo yung pangalan mo, sabihin sumasali ka na talaga sa mga companies na you believe talagang legit, talagang alam mo yun na alam mo yung vision
maganda yung vision ng company, okay, kilala mo yung mga leaders kung paano sila mag-isip, paano sila magsalita, ano yung vision nila, no? Yun eh. Okay, kapag naunawaan mo yung mga ganung mga bagay, no, ang powerful na itong strategy na to. Basically, yung din ginagawa ko ngayon. Okay? So, in short, hindi ako nakikipag-compete. Kailangan magawa mo mag-dominate talaga. At magagawa mo yun kapag nagawa mo yung value na pinoprovide mo mismo ay higit pa sa kahit anumang company, sa kahit anumang product na nakikita nila. Parang imagine mo, ikaw yung product or ikaw yung company. Sumasali sila dahil sa'yo. Dahil siguro sa personality mo, okay? Dahil sa pananalita mo, dahil sa mga turo mo, dahil sa vision mo, okay? Kaya yun. Kasi mahirap makipag-compete eh. Okay, kapag alam mo yun, kapag diyan ka lang sa stage na about competition, medyo challenging talaga. Pwede mo i-apply yung tinuro ko kanina. Okay? Na yun na nga, na alamin mo sino yung target prospect mo, alamin mo kung ano yung problem nila, alamin mo kung ano yung pwede mong bigay na solusyon. Yun, mapapansin ka nila. Okay? Pero kapag naisip mo about domination, yung sinare ko sa'yo, no, ginamit mo yung pangalan mo, okay, na yun yung nakikita nila. Kasi yung mga pangalan ng mga company, ganito, ang dami. Pero yung pangalan mo, yun yung magsa-stand out. Una, hindi sila nagbabayad sa isang kumpanya. Nagbabayad sila dahil sa isang tao. At yun yung pinaka-powerful talaga. Okay? Si Irene naman, puro likes lang coach no comment, pero masaya na rin kasi minakita sa out of 500. Okay, so Irene, that's good, no? 500 plus pa lang, medyo konti pa yan sa totoo lang, Irene. Pero that's good na meron ng mga nagla-likes, no? Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng parang momentum. Okay? Nagkakaroon ka na ng parang momentum. Kaya ang kailangan mo lang gawin, paramihin mo pa yung audience mo. Okay? At kailangan siguraduhin mo yung mga audience na nakikita mo, or audience na mga ina-add mo, okay? Siguraduhin mo talaga na target prospect yung mga yan. Kung naka-attend ka nung last Friday, kay Coach Resty, may powerful siyang share doon kung paano mo mahanap yung mga tamang tao na yun, di ba? Parang similar doon sa tinuturo ko na game plan, di ba? Pero may kakaiba siyang ginawa, di ba? Katulad yung isang idea doon, katulad, may ad kang nakita, okay? May ads kang nakita, di ba? Tapos, pwede mo makita kung sino yung mga nag-like doon sa ads na yun. Ngayon, sa tingin mo ba yung mga nag-like na yun, mga targeted ba yun? Kesa sa mga groups ka pumunta. Okay, so, tingnan mo na lang. Basta siguraduhin mo na targeted talaga. Pero that's good, no? 500 plus. Tapos may mga nagla-like. Okay, medyo maganda na yan na resulta. Kasi naalala ko dati sa akin, kailan umabot pa ng 1,000 plus bago ako nagkaroon ng mga likes. Okay? Ganun nakahirap. Sa totoo lang, ganun nakahirap makuha yung attention ng mga tao. Pero pag in-apply mo yung mga shinare ko sa inyo ngayon, okay, magagawa mong madali siya. Okay, kapag naunawaan mo at naging consistent ka sa paggawa nila. Si Rowell daw, long time no see. Oo nga. Medyo naging busy lang ako sa family ko. Pero yan, simula ulit tayo, no? Every 3 p.m. Yan, si Richard din pala nandito, Libreha. Good afternoon din sa'yo, Richard. Si Susan din nandito. Good afternoon. Si Teresa. Yan. Yan, napakaganda ng last webinar. Yes, Melinda, promise, no? Ang ganda ng mga webinars natin sa Friday. And ako din, no? Kahit marami nagsasabi na marami na akong nalalaman dito sa online industry, no? Marami din akong natutunan dun. Okay? Kaya yun. Actually, yun na nga eh. Kasi, naalala ko dati, no? I-share ko lang sa inyo, promise talaga ng mga 2013, 2014, wala pang nakikitang ganito kalawak na information pag regarding sa online business, no? Naalala ko, nagre-rely lang talaga ako sa mga top, sa mga mga foreigners talaga, no? Pinilit ko lang aralin talaga yung mga terms nila. Actually, mga terms pa nga talaga nila dati, sales funnel, para sa kanila yung pinaka-basic na term, no? Yung sales funnel, market, ano pa ba yung mga dati? Meron pa yung mga parang ang technical ng technical isipin, no? Meron pa mga ganun mga dati, mga leads dati hindi ko maintindihan yan, mga ganun, no? Wala nagta-translate, kaya intindihin ko kung ano yung leads. Tapos
Kasi ang pagkakalam ko, prospect. No? Hindi ko maintindihan dati yung leads. Ano yung leads? Alam ko, prospect. Kasi yung turo ni upline sa akin, prospect eh. Hindi naman niya ako tinuruan ng leads. Pero since foreigner mga pinapanood ko dati, leads lagi, leads. Hindi sila gumagamit ng prospect, leads. No? Tapos, opt-in. Mga ganun. Opt-in. Tapos, kaya yun, mas sa totoo lang, no, kung maging active ka talaga sa business natin, kahit full-time ka sa pagiging employee, kahit pinapagod ka ng boss mo, no, kinakawawa ka sa oras, pero kapag lagi kang active talaga, no, doon mo malalaman, doon ka magkakaroon ng clarity kung paano siya gawin. And I hope ma-apply mo itong mga shinare ko sa inyo ngayon, no? Dun sa mga kapasok pa lang, pwede mong panoorin yung replay, no? And I believe kapag naunawa mo tong mga steps na to, okay, yun yung pwedeng maging breakthrough mo. Okay, si Aimlin. Dito na rin pala si Aimlin. Okay, so yun naman guys, thank you once again dun sa personal mentoring, dun sa mga gusto, no, magkaroon ng personal mentoring. First two na mag-a-avail ng 12,990 kasi 4 days na lang yung promo na yun. Kasi okay lang din naman kung walang pumunta. Okay? Kasi sayang din, di ba? Sayang din, focus na lang kami dun sa ano. Kasi may webinar din naman dun no? Kaya yun yung sa members talaga yung mga ka-team namin. Pwede kayong umattend dun, may kakaroon ng webinar. Pero dun sa mga gustong maging chosen few, no? Na may mentoran talaga, nakasama kayo doon mismo, may mas extra hours pa para sa inyo, no? So kung gusto niyo yun, sabihin mo lang I want to attend or count me in, kaya para bigay ko sa yung link ko sa ma-avail yun, yung 12,990 sa first two. Maka-attend kayo sa 4 to 10 p.m. this December 2 sa BGC Taguig, Bonifacio Global City sa Taguig, no? Yun, maka-attend kayo doon na 4 to 10 p.m. December 2. Okay? So mga ka-members ko naman, attend kayo sa Friday nating webinar, no? Okay? Saka kung bakit din may webinar din, syempre para sa mga OFW din. Syempre medyo unfair nga para sa mga OFW, no? Sayang, pero yun na nga. We'll do the best we can din na para ma-accommodate din yung OFW, kaya may webinar. Minsan sharing si Orlando. Minsan nakakatawa yung ibang online marketer pag nalaman marketer ka rin, nag-unfriend sila. Okay. Kulit no? Nakakatuwa din talaga, no guys, sa totoo lang. Kapag naging active ka, naging sobrang active ka talaga dito sa business natin, yan, may mga weird ka mararanasan, nakakatawang isipin, no? Nagkakaroon ka ng experiences. At yun yung nakakatuwa dito, no? Kapag nakuha mo yung mga experiences na yan, no? Yung mga katulad sinishare ni Orlando, yan yung mga pwede mong sabihin, yan yung pwede mong ikwento, yan yung pwede mong i-post, yan yung pwede mong i-blog post, yan yung pwedeng topic mong ilagay sa Facebook Live mo. Marami nagtatanong sa akin, Raymond, ano ba yung pwede kong isabihin sa Facebook Live ko? Ano ba yung pwede ko sabihin sa webinar? Ano ba yung pwede ko sabihin sa blog post ko? Kaya kailangan maging active ka talaga sa business mo para magkaroon ka ng mga ganong klaseng topic, no? Kaya yun. Okay? Para makarelate sila sa'yo, makita nila na authority ka, makita nila na very active ka. Okay? Sa business niya, para si Melinda, na block pa nga ang inaabot niya minsan, makakwento mo yan kasi, so totoo lang, may ibang mga marketers, kapag kinwento mo yan, makakarelate sila. At kapag nakarelate sila sa'yo, no? Kapag nakarelate sila sa'yo, yun, doon mo magagawa na ma-lead sila sa sale. Okay? Kapag nagagawa mong lagi sila nakakarelate sa'yo. At kahit na merong top producer doon na mas magaling sa'yo, mas gugusto nila bumili sa'yo. Kasi dahil sa mga effort mo na ginawa na makarelate sila sa'yo, syempre ikaw rin, di ba? Kapag meron kang best friend dito sa industriya natin, at nakikita mo top producer din siya, pero sabihin natin, ako, mas top producer ako sa kanya, mas bibili ka pa rin sa best friend mo, di ba? Kasi mas nakaka-relate ka sa kanya, mas may pinagkaanuhan kayo, may pinagsamahan kayo. Okay, yung parang gano'n, no? So, yun. Si Rolly daw, sa December 2 kasama lahat ng members. Sa December 2, Rolly, pagdating sa members, talagang sa webinar mo lang, 9 p.m., no? Sa members. Okay. Pero magkakaroon din tayo ng for members na parang live interaction, parang ginawa natin nung
nung ano ba yun, August, no? Kakaroon din yan by next year, no? Magkakaroon ng mga consistent live events, no, para sa mga members na. Okay? So, kasi ngayon medyo sila Coach Edward ngayon, naka-focus pa talaga sila na pagandahin yung system, no? Okay, kaya yun, tandaan nyo na lang guys na doon sa mga nakaka-experience pa ng medyo difficulties, no, or technicalities, tandaan, no, kakasimula pa lang yung system, kaya inaayos pa siya ngayon, parang nililift off pa. Okay, pero by next year magiging okay na yan, no? Kaya yan. Siyempre, yun muna yung focus talaga lahat. Doon muna. So yun, saka grabe, naririnig ko yung mga plans nila Coach Edward, no? Kasi like ko sila kasama, di ba? Ang ganda na magiging plans sa atin, no? And ayun, yung mga pupunta ng December 2, makakapunta sa December 2, ma-avail yun, yung mentoring, no? Makikita nyo agad yung plans na yun. Alam mo yung paano napaghandaan mo na, di ba? So may mga revealings din kung ano mangyayari, parang magiging ano ka, parang sabihin natin na kakaroon ka ng first mover advantage, parang ganun, no? So yun. So anyway, yun lang naman, no? By next year magkakaroon tayo ng mga live events na ganun, no? So yun, once again guys, dun sa mga gusto ma-avail yung personal mentoring na yun, once again 12,990 siya, first 2 na makakuha yun. At sabihin mo na dyan, count me in, at i-share, ibibigay ko sa yung link kung saan mo ma-avail yun. At i-email mo lang sa akin yung confirmation na nakapagbayad ka na para reserve ko na yung pangalan mo doon, no? At masaya yung spot na yan. Okay? So once again, I'm Raymond Gerald Tabaque. Thank you sa mga umattend. Ayan, sila Bernadette, si Melinda, si Maribel, si Irene, si John Mar, si Ron, si Conrad, si Johnny, si Susan, si Teresa, si Edna, si Rin, si Harold, si Emeline, si Richard, si Melinda, si Marvin, si Roel. Ano? Nag-skip. Hindi, okay na pala. Ayan, si Harold. Nasabi ko nata. Ayan. Si Zenny. Si Marmar. Ayan, si Rolly. Of course, si Rolly. Okay? So yun guys, thank you sa pag-attend. Once again, I'm Raymond Tabaque. Kita-kits ulit tayo sa next 3 PM Mastermind. You're very welcome. Emeline, Melinda, yes. Kayang-kaya yan. Okay, si Rolly, may question, no? Tignan natin, Rolly, no, sa magiging announcement. Okay? Pero syempre, may benefits din yung mga members talaga. Okay? So, yun. Tignan natin, no? Pinag-iisipan pa yan. Basta nakafocus kasi ngayon talaga sa system. Ipa-perfect pa yung system. Kung may mga minor bugs sa system, yun yung inaayos pa ngayon, no? Pero, magkakaroon din tayo dyan an announcement galing dyan, no? From the admin and from Coach Edward siguro. Tungkol dyan. Okay? Yun, si Melinda, meron yan, no? Melinda, magkakaroon din ng chance na makapunta ka sa Pinas para sa live event. Magkita-kita tayo, no? Si Susan, God bless us all. God bless us all. Totoo yan, no? So, yun. Have a great day. Next 3 PM Mastermind ulit. Once again, I'm Raymond Tabaque. Pwede ka pumunta sa blog ko, blog.raymondtabaque.com. Doon ko nilalagay yung mga technical trainings ko, yung mga full detailed trainings ko. Doon ko lahat nilalagay. Kaya pwede ka pumunta doon. Pwede ka rin mag-subscribe sa emails, newsletter ko doon, no? Para makatanggap ka ng mga updated trainings at maka-attend ka ng mga mastermind natin katulad ng ganito, no? So yun, sa mga kung manonood ka kung sa YouTube mo to pinapanood, pasensya pero replay to pag sa YouTube. Pag gusto mo maka-attend sa live talaga, na katulad yan, si Rolly may question, nasagot ko agad. Para kapag may question ka, masasagot ko agad live. Hanapin mo lang ako sa Facebook, sa search bar. Lagyan mo lang dyan, Raymond Tabaque. Okay? At ayun, ay makaka-attend ka sa ganito every 3 PM Philippine time. Okay? So yan, have a great day. God bless. Once again, I'm Raymond Tabaque. See you again in the next Mastermind. God bless and bye-bye.